Genesis 11. Una, at ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Pangalawa, at nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. Pangatlo, at nagsang-usapang halikayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang beton ay inaring argamasa. Pang-apat, at nagsipagsabi, halikayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang mug na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Panglima, at bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muug na itinayo ng mga anak ng mamangatao. Pang-anim, at sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang wayan at silang lahat ay may isang wika at ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang alyang belaking gawin. Pang-pito, halikayo, tayo bumaba at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anopat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. 8. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Pang-siyam, kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Pang-sampu, ito ang salit-saling lahi ni Sema. May 100 taon si Sem at naging anak si Arphaxad 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw. 11, at nabuhay si Sem pagkatapos na maipanganak si Arphaxad ng 500 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Pang-12, at nabuhay si Arphaxad ng 35 taon at naging anak si Sala. 13, at nabuhay si Arphaxad pagkatapos na maipanganak si Sala ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. 14, at nabuhay si Sala ng 30 taon at naging anak si Heber. Pang-15, at nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber ng 403 at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. 16, at nabuhay si Heber ng 34 na taon at naging anak si Peleg. 17, at nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg ng 430 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. 18, at nabuhay si Peleg ng 30 taon at naging anak si Reu. 19, at nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Reu ng 209 na taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. 20, at nabuhay si Reu ng 32 taon at naging anak si Serug. 21, at nabuhay si Reu pagkatapos na maipanganak si Serug ng 207 at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. 22, at nabuhay si Serug ng 30 taon at naging anak si Nachor. 23, at nabuhay si Serug pagkatapos maipanganak si Nachor ng 200 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. 24, at nabuhay si Nachor ng 29 na taon at naging anak si Tare. 25, at nabuhay si Nachor pagkatapos na ipanganak si Tare ng 110 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. 26, at nabuhay si Tare ng 70 taon at naging anak si Abram, si Nachor at si Haran. 27, ito nga ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nachor at si Haran. Naging anak ni Haran si Lot. 28, at namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Tare sa lupaing kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. 29, at nagsipag-asawa si Abram at si Nachor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai at ang pangalan ng asawa ni Nachor ay Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. 30, at si Sarai ay baog, siya'y walang anak. 31,
At ipinagsama ni Tare si Abram na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak at si Sarai na kanyang manugang asawa ni Abram na kanyang anak at sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan at nagsitang sila sa Haran at nagsitahan doon. 32. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon at namatay si Tare sa Haran.